Hello, what's up? This is Cotman back again for another detalyadong review. This time, Red Magic 9S Pro, the 9S version, okay? So this one supposedly has an overclock Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, okay? So naglalaro ang price niya around 39,000, sabi natin 40,000 na to. Yeah, this one. Okay? Dalawa po ang variant niya, isang 12GB 256GB and 12GB 512GB na storage, 16GB pala, sorry, my bad, 16GB 512GB pala isa, 12256 and 16512, okay? And available siya sa apat na kulay or something, like ito sleet, ito ay frost, ito ay cyclone and snowfall. Yan. Okay? Again, iwan ko yung link dito sa video description kasi ito ay flagship store ito, so legit po ito na link. Okay? So, alam na natin yung price. Ang tanong, sulit pa si Red Magic 9S Pro sa kanyang price tag? Kasing ganda rin ba niya yung naunang Red Magic 9 Pro? Yung walang S, ka nga. Again, Red Magic 9S Pro. Kung interesado kayo, let's start. So, unang-una, specs muna tayo. This is currently running on Android 14. Okay? Red Magic OS 9.5 po yan. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Again, 4 nanometer po ito at 3.4 GHz. Sa non-overclock version kasi is 3.3 GHz yung max. Ito ay 3.4 GHz. So, basically, nadagdagan lang siya ng 100 Hz na clock speed. Not much kung tutusin. Yeah. Adreno 750 GPU at 1 GHz na clock speed din. This variant is 12GB 256GB storage. This is, I believe, the Sleet version. UFS 4.0 syempre ito. And the rest ng specs, basahin nyo na lang po. Pause nyo na lang po yung video para mabasa nyo kung gusto nyo munang malaman lahat on paper. Okay? As for the design, mabilis lang po tayo saglit. Ganun pa rin naman basically ang design ni Red Magic 9S Pro. Nagbago lang ng konti rito sa itong nakakangilong niya. Yan, yung texture na yan. So, may kasama naman po itong case actually, so you can use that. But basically, pareho pa rin naman po yung kanyang design. And meron po siyang fan dito sa ilalim ng camera. So, akala mo pangatlong camera. Pero actually, ito yung pangatlong camera. This is the 2 megapixel na depth sensor. Mamaya pakita ko sa inyo yan. And then, meron po tayo ditong outgoing tsaka incoming na butas yata sa hangin if I'm not mistaken. So kabilaan po yan. And then the volume rocker, the power button, at ito po ay gaming mode switch. Actually, pagka pinindot natin yan, matik, didiretso siya sa gaming mode. Yes, So pag gusto mo na maglaro, click mo lang yan. And then pag ayaw mo na, instant din po. Instant. Isang click lang, balik ka na sa normal na home screen. Okay? Sa taas, meron tayo ditong headphone jack. Very good. Bihira na ngayon sa flagship phone ng may headphone jack. Pero okay, good. Meron po tayong infrared dito. Infrared blaster. Kung gusto nyo gamitin ito as remote. Meron tayong dedicated speaker sa taas. Noise cancellation microphone. At meron tayong mga antenna lines. Kasi po ito ay, I believe, aluminum frame. Kaya kailangan merong antenna lines talaga sa labas. Meron din tayong antenna lines dito sa kabilang side. Dalawa din. And then yun nga yung higupan ng hangin, I believe. Kasi dito yung bugahan. And then dito naman sa baba ang SIM tray slot, dual SIM po yan, non-expandable. Nandito ngayon ang ating smart 5G SIM card. Yes, wala po siyang micro SD card slot. So, kung ako sa inyo, kung may budget lang din naman kayo, go straight to 512GB. Wag itong 256GB storage, ang bilis lang mapuno. Lalo malalaki yung mga games nyo. Yes. And then, of course, nandito rin yung dalawang antenna lines. Marami po talaga itong antenna lines kasi malakas naman po talaga siya sa signal. Papakita ko sa inyo mamaya speed test. Meron po tayong USB 3.21 Gen 2 na USB Type-C, which supported po nito ang external display. Yes. Nakukonek ko po siya sa external display ko. And then, meron tayo dito another dedicated speaker sa baba. Alright? Now, isa sa mga pinaka-highlight ng Red Magic 9 Pro dati is itong shoulder buttons. Nandito pa rin po siya sa Red Magic 9S Pro. Yes, pwede nyo po siyang i-customize kapag gusto nyo na nagagamit ito as pindutan. Less daliri na nakalagay sa screen. Alright, yun ang mga gustong-gusto ko rito sa Red Magic 9 Pro. Kaya na-inlove ako dati sa 9 Pro. But this one, 9S Pro, basically actually, same pa rin naman. Again, 100 Hz lang hinadagdag sa overclocking. That means para lang magkaroon lang ulit ito ng hype, I believe itong Red Magic
9 Pro na to. Technically 9 Pro pa rin ito eh. Para sa akin Red Magic 9 Pro pa rin ito para lang ma-introduce ulit na sa market. Kunwari malaking improvement ito, but in fact 100 Hz lang naman ang nadagdag. Pero still, I'm not saying na pangit ito It's just that Red Magic 9 Pro, Red Magic 9S Pro, wag po kayo mag-alala, hindi po malaki yung difference na sobrang tiny lang yung difference ng dalawang yon. Base sa test ko, papakita ko sa inyo mamaya, okay? Now, speaking of performance, diretso na tayo sa performance. Sa AnTuTu score, nakakuha tayo ng 1.8 million. Actually, may isa pa akong test na nung una nakuha siya sa 2 million. Dito is 2 million and then iba-iba 2 million, 2 million. Then yung pinaka-recent is 1.8 million for some reason, I don't know. At least naglalaro siya ng 1.8 to 2.1 million na performance. Nagpa-fluctuate siya, depende siguro yata sa temperature or eksena. Basta yun. And of course, tinry din natin siya saglit. 1 hour actually. This is 60 minutes sa CPU throttling test. Nakakuha tayo ng mataas na 358,000 GIPS. Kaso nga lang 67% lang yung kanyang stability at medyo nakakuha tayo ng konting yellow papuntang orange na. Now, ang translation niyan sa games ay, eto na po. Sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa low graphics pero ultra FPS. In fairness, nakuha natin siya sa stable. Stable po, literal to. Wala pong biro. Stable at 115 to 120 FPS. At ang temperature, 39 degrees Celsius lang. So basically, sisiw sa kanya ang Call of Duty Mobile. Pero magaan pa naman kasi ito na game. And if ipapakita ko sa inyo Call of Duty Mobile, actually 99 dito kasi na-include yung loading at saka yung loading sa dulo. Pero kung titingnan yung mismong actual na laro, 120 FPS lang talaga siya. Stable siya doon. So huwag nyo muna pansinin to kasi naisama ko sa monitoring yung loading areas. Kaya tuloy nabawasan yung 120 FPS natin. Pero ito po yung actual, 120 FPS. Stable. Sobrang minor lang po ang dips. Yes, yan po ang Call of Duty Mobile. Sa Mobile Legends, nakaset siya sa Ultra Graphics and Ultra FPS. Nung nilaro natin, may mga konting fluctuation siya, pero basically, naglalaro sa 110 to 120 FPS. If we check, ito po, pansin nyo may mga dips tayo rito, pero most of the time naman, nasa taas yung kanyang FPS performance. So, okay din dito, and yung kanyang temperature 39 degrees Celsius yan. Tingnan nyo lang dyan. Sa Genshin Impact naman, ito going mabigat tayo ng konti. Sinet natin siya sa highest graphics and 60 FPS na agad. Stable po siya around 55 to 60 FPS. Alright, and 43 degrees Celsius. Papakita ko na lang din sa inyo. So nasa 60 FPS tayo. Yan, straight halos naman tayo, and napaka-minor lang po ng dips. And of course, para makita nyo na actual average is 57 FPS. Sa Mirror naman, sinet ko saglit, sa high graphics, nagpa-fluctuate siya actually around 40 to 50 FPS. Yes, hindi tayo nakaka 60 FPS dito. And temperature, 42 degrees Celsius. Yan, ayun ang kanyang average FPS. Sa Call of Duty Warzone, ito na yata ang pinaka mabigat sa kanyang game na nilaro ko rito. Sinet ko siya siyempre sa high graphics na agad at uncapped. That means unlimited na FPS kung kaya niya. No actual na laro, nagpa-fluctuate po siya from 50 to 80 FPS. Actually, it's not that bad. At least mataas pa rin yun nga lang. Medyo malayo lang yung graph ng fluctuation niya. 50, then aakyat to 70, then aakyat ulit sa 80, and then bababa ulit ng 50, 60, something like that. So, medyo malikot ang fluctuation niya. Yan, kita nyo naman dito, habang naglalaro tayo. Nung una, okay pa sa 120, and then, kalagitan naglaro, nagkakaroon na ng fluctuations, and ang pinakamataas po na nakuha natin dito na temperature is 46 to 48 degrees Celsius. Yes, going overheating na talaga. So, I would recommend kung maglalaro kayo dito ng Call of Duty Warzone, pwedeng set nyo na lang sa medium or low kung okay lang sa inyo, but preferably siguro medium graphic settings at uncapped or unlimited na FPS. Mas maganda makukuha yung temperature dito. Okay, hindi naman siguro aabot ng 46 to 48 degrees Celsius. In fairness, masarap maglaro dito. Never tayong nakaranas ng frame drops sa Call of Duty Warzone. Yun lang talaga mainit. Sa Wuthering Waves naman, sinet natin sa high graphics. Stable naman siya around 55 to 60 FPS, pero dito talaga uminit siya na sobra. 49 to 50 degrees Celsius. Epic. So, kita nyo naman, stable yung FPS ng Wuthering Waves natin. Stable naman siya, kita nyo. So, bumaba lang siya ng 54 dito kasi may loading areas tayo ron. Pero, yung pinaka nakaka-concern dito is yung kanyang temperature na umabot ng 49 to 50 degrees Celsius. Yes, napakainit na po niya actually sa kamay at that point. PUBG Mobile, smooth graphics lang pero ultra extreme FPS naman po. Stable siya in fairness sa 115 to 120 FPS at ang temperature
slight lang overheating, 43 to 44 degrees Celsius. So ayun, napapakita ko lang sa inyo. Ayun, ganda ng FPS niya rito. And kitang-kita nyo dito sa graph, ang linis tingnan, no? Pag ang konti lang ng dips. Yes, that's PUBG Mobile. So kung PUBG Mobile player kayo, dito ay maglalaro. Sweetness. Ngayon, lipat naman tayo sa Farlight. Set natin sa balance graphics and extreme FPS. Of course, nakakuha pa rin tayo dito ng 120 FPS. Ito naman, kita nyo. Ito, wag nyo ito isali kasi nagkaroon ng update. So, nag-loading siya rito ang tagal. Ito yung mismong laro. Yan. So, nakakuha tayo ng at least 120 FPS na stable. Konting-konti lang yung, kung titingnan nyo, konting-konti lang yung kanyang dip. So, maganda, malinaw. So, kung titingnan nyo rito tuloy, 61 FPS lang kasi ito, nadamay dito eh. Pero this one kasi nag-update siya eh. Ang tagal nang hinintay ko dyan. Dito talaga yung totoong laro. So, nakakuha tayo ng around 46 degrees Celsius na init. Yes, may kainitan dito. Pero again, solid po rito, stable dito 120 FPS. Yun nga lang, nag-overheat na talaga siya sa 46 degrees Celsius. Alright. So, yun po yung sa gaming. So, kung gaming talaga, nakakapaglaro tayo dito ng game, nakukuha natin yung 120 FPS most of the time. Okay? Bago tayo umalis sa performance, silipin muna natin ang kanyang mga gaming features. So again, pakita ko lang sa inyo saglit. Pwede nyo pong iset up itong kanyang shoulder buttons. As ano, kita nyo, umiilaw siya kapag nasa gaming mode tayo. Alright? So kung papansin nyo, nagre-react siya, umiilaw. Talagang sensitive po yan. Very sensitive. Ang sarap maglaro dito. Walang delay dito kapag ginagamit nyo yung shoulder buttons niya. Kaya I would recommend, kung bibili kayo nito, maximize nyo gamitin ito, solid. Hindi ito gimmick, talagang totoong sensitive siya na shoulder buttons. Talagang kung buttons sa buttons, parang yung touchscreen din ang hinahawakan nyo rito sa pagka-sensitive ng buttons na ito. Yan, isa rin sa gusto ko rito, syempre, yung kanyang gaming feature, itong gaming mode or gaming lobby or game lobby, yan. Pwede nyo pong iset ang audio rito sa super bass. Pwede po. At may mga supported din siya ng mga plugins. Ang dami nyo pong pwedeng i-customize dito, idadagdag sa inyong gaming experience. Solid, stopwatch, crosshair for data panel, auxiliary hand, key remapping. Yes, pwede nyo pong i-remap itong mga keys na nandito. Uy, may AI trigger, free display. Yeah, yun. Screen extraction. I believe ito ay screenshot something. Yung mga plugin, gusto nyo lang na maidagdag. And then of course, balik tayo sa lobby. Nandito yung switch para sa kanyang fan. Ito. And actually sa switch naman sa fan, pwede rin dito sa taas nyo i-switch yan. Meron yan dito. Yes. Dito ako siya actually most of the time ina-access sa notification or sa notification toggle area. Yan. Pwedeng balance lang, heat dissipation. Hindi siya ganun kalakas ang electric fan. Pero kung gusto mo talaga, like sa gaming kasi gusto mo lumamig agad, fast cooling. Pero the whole time na ginagamit ko siya while gaming, hindi rin naman talaga siya makasabay sa real time. Pero once na tumigil ka kagad mag-game, mabilis naman niyang naipapalamig ulit. Pero kung real time, hindi siya makasabay actually. This cooling system, hindi siya makasabay sa real time. Pero mabilis siya makalamig once na tumigil ka na maglaro. Like kung gusto magpahinga na ng 5 to 10 minutes, yes, kaya niya nang palamigin ang smartphone mo within that time period. Diyan siya nagiging useful. Pero real time, no. And of course, like I said, supported din ito ang external display. Kapag sinaksak nyo sa external monitor ito, meron kayong support dyan. Basta ang gamitin nyo lang is yung included na cable or kung meron kayong talaga makapal na cable for that purpose. Hindi po basta-basta pwedeng gamitan ito ng mga ordinary yung Type-C cable lang kasi hindi po gagana yung kanyang fast charging at higit sa lahat yung external display support. At alam nyo ba sa developer options, once na nakapasok kayo sa developer options, meron din dito, just in case lang nagloko yung accelerometer nyo at saka gyroscope, pwede nyo po siyang i-calibrate. Just in case na nagloloko lang. So, andito po siya sa taas lang ng wireless debugging. Yan, accelerometer calibration and gyroscope calibration. Pwede nyo po siyang ayusin just in case na medyo pumapala yung kanyang accelero, yung pagpapalit nyo ng orientation. And the gyroscope, yung kapag gusto nyo nakabalance pa rin kahit na umuuga kayo dito. Yung ginagamit nyo sa game, alam nyo na siguro, familiar na kayo doon. So, yun po yung mga features niya sa gaming. Okay? And of course, meron din tayong gaming display and gusto kong i-appreciate nyo rin ito kung gaano kaganda ang kanyang display. This one has 1,600 nits support sa brightness sa labas. So, kitang-kita nyo naman, ang liwanag kahit ang haling tapat. Ang haling tapat po yung kuha na yan. This has 6.8-inch size diagonally. This is AMOLED. Kita nyo naman kung gaano kabuhay na buhay ang kulay dyan. And HDR support din po ito. Ang kinaganda na part, malaki nga yung screen at edge to edge talaga. At literal na walang storbo doon na punch hole. Yeah, yun yung kaya naging favorite ko yung Red Magic 9 Pro at one time. So, holding this Red Magic 9S Pro
brings back memories din, no? Yeah. Pero hindi ito mag-i-stay sa akin. Masaya na ako currently sa aking, naka-move on na ako sa Red Magic. Masaya na muna ako. Pansamantala dito muna tayo sa nating phone 2A. But this one, still, nandun pa rin yung charm niya. Nandun pa rin yung kung ano yung mga nagustuhan ko sa kanya. Alright? Of course, supported dito hanggang 120Hz screen refresh rate. Ayun, kita nyo naman, oh. And 330Hz touch sampling rate. Supported dito ang Widevine Level 1. So makakapanood po kayo rito ng Netflix hanggang 2K resolution. Yes, nabagit ko ba? Ang display nito is 1.5K resolution. Mas mataas siya sa 1080p pero mas mababa ng konti sa 2K resolution. That's 1.5K resolution. Supported din niya hanggang 10 multitouch. And papakita ko lang sa inyo saglit ang kanyang display settings. Ito po. We can switch to dark mode if you want na talagang all black para mas tipid nga naman sa battery ng konti. But para sa video na to, kailangan ko yung white para hindi nyo nakikita yung reflection ng bubong ko or ng kisame. And then of course, meron tayong reading mode, night light, color mode, temperature. Ito pwede nyo pong i-adjust depende sa trip nyo. Yes. Or warm, cool. And of course, standard, soft. So colorful ang pinaka-trip ko rito. Siyempre gusto ko makulay yung aking screen. And normal lang tayo na color temperature. Pero para mas preferred ko ng konti going sa cool ng konti. Iyan. Para masyadong bluish, ano. Pero, depende yan. Again, pwede nyo timplahin. Depende sa trip nyo lang, okay? And, of course, the whole time, sinet natin siya sa 120Hz screen refresh rate. Kung nakikita nyo nag-60 yan, hindi po akong gumawa niyan. Software po yan. So, in fairness naman, tulad yan, naka-60, 120. Once na hinawakan ko or nag-touch ako sa screen, ilipat siya agad sa 120. Kahit pa paano siguro, yan yung style nila para makatipid sa battery. So, meron tayong options for auto, 60, 19, 120. Pero dito, again, sa video review na to, 120Hz lang the whole time. Hindi po ako may gawa niyan 60Hz na yan. Software na po yan. And meron tayong enhanced display mode. Medyo tataas ang brightness, saturation, and contrast. Pero mas malakas siya ng konti sa battery. Available po yan ganyang option. Sa audio naman, this has dual speaker. Parinig ko na lang sa inyo para kayo nang humusga. What have you learned? Yeah, as usual, napakalakas po ng kanyang sound. Solid para sa akin. Ito pa rin ang isa sa may pinakamagandang audio sa smartphone, sa Android. At least ngayon 2024. Solid. May konting hint siya ng bass. Pero overall, lahat malinaw at crisp yung tunog. Pwede na. Solid. Siguro bibigyan ko to ng mga 8.5 out of 10. Ganun kaganda ang audio naman ito. Not bad. Tapos meron ka pang headphone jack. Meron pang Bluetooth 5.4 support for TWS. Ang daming pagpipilian ditong options pagdating sa audio. Okay? Solid. Now, connectivity naman tayo. Supported nito ang 4G, LTE, 5G, VoWiFi. Sadly, meron siyang VoLTE support pero hindi po nagana rito ang dito SIM card na VoLTE. So, kung dito SIM user kayo, wag nyo po itong gamitin. For some reason, sa Smart, gumagana yung VoLTE pero sa dito, hindi talaga. So, iwasan nyo po ito kung dito SIM user kayo. Okay? Now, sa Wi-Fi naman, dito siya malupit. Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, at meron po siyang Wi-Fi 6 at yung latest na Wi-Fi 7 supported din po ng smartphone na to. Speed test natin sa Wi-Fi. Same pa rin naman. Ganun pa rin kaya niyang i-maximize ang aking 500 to 600 Mbps na Wi-Fi dito sa bahay. And pagdating naman sa mobile data speed test, ang average dapat dito is around 10 Mbps lang pero kaya niya hanggang 50 Mbps. So medyo may kalakasan ng sagap niya. Okay? So very good sa connectivity si Red Magic 9S Pro. Okay? Solid. Sa Bluetooth 5.4 po niya, supported niya mga codec in case na mahilig kayong ng high definition, high fidelity sa Bluetooth TWS. Yung supported po niya ang LDAC, LC3, Opus, LHDC, and all Qualcomm aptX codecs. Pero wala po siya support for lossless at saka Pro Audio. So, lossless, sorry, pero at least LDAC at saka LHDC nandito. At lahat ng Qualcomm na aptX codecs. Even the TWS codec na aptX. Good job. Okay? Kung ride
rider ka naman at gusto mo siyang gamitin sa ride nyo, medyo fluctuation yung kanyang GPS accuracy, no? Naglalaro tayo 5 to at least 15 meters. Depende. I don't know why. Hindi siya kagaya ng Red Magic 9 Pro na stable sa 1 to 5 meters na accuracy. This one, tamo, nagpa-fluctuate siya even hanggang 20 pa nga minsan. Usable pa rin naman, pero yun nga lang, papapansin nyo, may delay siya kapag liliko kayo sa mga kanto. Yeah. Yun yung test ko sa kanyang GPS. So, sa mga tropa nating riders, kung gagamitin nyo to sa Google Maps at saka sa Waze, medyo hindi siya highly recommended. Makakarating pa rin kayo, pero yun nga, may mga delay lang siya sa mga liko-liko. Then, sa camera, yun, meron po tayong dalawang 50 megapixel dito, isang wide, isang ultra wide, isang 2 megapixel. Itong tatlong to, itong naka-letter L na to ang kanyang mga camera. Actually, sa tingin ko lang base sa test ko, nag-improve ng konti ang camera dito mula sa Red Magic 9 Pro kasi ang labnaw talaga dun sa Red Magic 9 Pro ko dati. This one, Red Magic 9S Pro, mas improve ng konti yung kanyang kulay, mas may buhay. Tingin ko lang kasi parang nagustuhan ko rito. Still, sa kanyang front camera na 16 megapixel, walay pa rin. Siyempre, hindi pa rin naman ganun ka pulido itong under-display camera na technology. So, yeah. Pakita ko na sa inyo yung mga samples. Kayo na lang din umusga para sa sarili nyo. So, ito ang kanyang 8K at 30 FPS. Wala po siyang OIS. So, yeah. Walang OIS. Is this, kung gusto niyo talaga ng 8K, so gamitan niyo na ito ng tripod or maybe use a gimbal. Yeah. Would be nice. Lipat tayo sa 4K 60 kung hopefully ito mayroong stabilization. So, ito ang kanyang 4K 60. Meron naman. Nakikita ko na may stabilization kahit naglalakad tayo. Actually, ganda ng kulay dito, buhay na buhay. Slightly boosted yung green. Yeah. Okay yung stabilization niya. Pwede, hindi nga lang kasing smooth ng iPhone. Natawalan tayo ng aso. Kamusta yung audio? Ito naman yung pinaka-weakness niya actually sa yung front camera, which is kasi nasa under display. So, ang pangit ng color tone ko rito, parang papuntang reddish na maroon or something. Tapos yung kulay ng gate is hindi siya red, parang papunta siyang brown. Also the green ng yellowish na parang tapos highly exposed to. So yeah, ito yung weakness ng phone na to. Talaga pinaka weakness niya is yung kanyang front camera na under display. This is 16 megapixel, tapos maximum video resolution lang is hanggang 1080p at 30 fps. Wala ring EIS or OIS. Actually, sa video recording, supported niya hanggang 8K at 30 fps at 4K 60 fps. So, basically, okay naman siya. Not the iPhone level na stabilization, but stabilization is there. 8K 30 fps hindi supported ng stabilization, but 4K 60 supported po. Overall, bibigyan ko to ng 7 out of 10 sa camera. And finally, dito na tayo sa battery. So, anin natin ang halimaw na chipset at mga gaming features na to kung palyado naman ng battery. So, papakita ko sa inyo muna saglit, ha? Eto, medyo, kung mapapansin nyo, tatlong test po yan. Medyo weird itong test na nangyari sa akin. First time nangyari ito. Nakikita nyo itong 10 hours, 23 minutes na to. This is half brightness. Half brightness, half volume. Sabi ko, parang mababa to. Pero technically, pasok pa naman yung sa average. Kasi average talaga sa half brightness is nasa 10 hours to 11 hours. So, technically, pasok pa to sa average. Now, tinas ko siya sa full brightness. Nagtaka ako, bakit mas mataas ang battery endurance ng full brightness? 13 hours and 36 minutes. Kako, baka fluke lang yung half brightness. So, I tried again for the third time. Talagang 10 hours yung half brightness. I don't know kung ano nangyayari sa optimization dito ni Red Magic OS. I think sa optimization issue ito na mas mataas pa yung high brightness kaysa sa low brightness. Again, dinouble check ko yung low brightness, baka nagkakamali lang ako. Talagang 10 hours ang low brightness. Yan po. Pero for clarification, these are good naman. Pasok siya sa average na battery endurance. So, hindi palpak yung kanyang battery. It's just that
Ang weird lang nitong optimization na nangyari. Pasok pa rin naman to sa minimum or average na battery endurance. Maasahan pa rin naman siya. So yun lang. And if hindi ko nabanggit, this has 6,500 mAh na battery. Supported niya hanggang 80 watts charging. At yung 80 watts charger na po yan, kaya po nitong i-full charge ng 20 to 30 minutes from 20% to 100%. Ganun po kabilis. Sarap lang kasi isang episode lang ng anime tapos na agad. Very good siya sa charging na speed na to sa kanyang technology. So yun lang naman. Basically, pasadong-pasado siya sa akin. So sa tanong na sulit ba ito, I believe sulit ito. Kasi i-compare mo to sa ROG, okay na to. Kasi half the price lang ito ng ROG. Ano ba yung latest? 8, 9, 7? I don't know. Hindi ako updated sa ROG na kasi masyadong mahal yon. Tapos merong Red Magic na nasa 40,000 lang, half the price. Yeah. So dito na lang ako. I don't care kung mas maganda camera nun. Hindi naman ako bibili ng gaming phone para sa camera. Okay, kung gusto ko ng camera, I'll go for Samsung, Huawei, Vivo X100, Honor siguro or Samsung, but not Red Magic. I don't think merong nagsabi na kung hagahanap kayo ng camera sa Red Magic smartphone yung hanapin. Wala yatang gano'n naman siguro ano. So again, ROG, not really my cup of tea. I'm sure technically expensive pa rin maituturing ang 40,000 pesos. So basically, kung budget user kayo, wag to. Marami pa dyan na mas mura. But if you can afford this, I highly recommend this. Mas magandang alternative po ito sa ROG at kung ano pa mga overpriced na hindi naman talaga maganda sa gaming. I'm not saying hindi maganda sa gaming ROG, maganda po yan. It's just that kung may Red Magic, bakit mag-ROG ka pa, diba? Unless na lang kung fan ka talaga ng brand na yon. So, by all means, okay din yun. Go! But this one, I can recommend this sa kanyang price tag. But yeah, para sa akin, sulit ito. Basta afford nyo lang din naman. Kung hindi, wag to. Kung usapang sulit lang din naman, yeah, I can recommend this. Para sa akin, swak ito. Kasi na-experience ko ng ilang buwan din, lalo na yung Red Magic 9 Pro. Yeah. Kung galing kayo ng Red Magic 9 Pro, tapos gusto nyo lumipat ng Red Magic 9S Pro, hindi po yun sulit. Bad idea po yun. Kasi 100 Hz lang na clock speed ang dinagdag. Kung tutuusin, parang replica lang din ito ng Red Magic 9 Pro. Yeah, parang yung G99 at G100, nadagdagan lang ng 200 megapixel support. So yeah. So I hope nagustuhan nyo. Kayo boss, anong tingin nyo? Red Magic 9S Pro, sulit ba ito sa inyo? Sabihin nyo lang sa comment section. And kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng detalyadong review, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang lang, this is Scoutman. I'll talk to you again soon.